God's sake, sabi nila huwag gamitin ang pangalan ng Diyos. Pero tingnan nyo naman, alam nyo, nakakalungkot eh. Yung mga kumakampi sa mga gusto ng impeachment, dalawa lang po yan eh. Either may mga illegal na gawain o kaya mga bangag. Lahat naman po ng galit kay Tatay Digong, mga nasagasaan po niya yan. Sa illegal na droga, illegal na gawain, sa mga ganid na gusto magbulsa ng mga bulsa. Tingnan niyo po si Ridon. Galit na galit ng gagaliite. Yung kabuka po ni Mr. Bean, galit, ano po ni Coke? Yung sabi po ni Sir Bong, kabuka ni Coke. Galiitin galaite. Bakit po? Lakwatsador po yan kasi. Nung nilagay po ni Tatay Digong, ng dating presidente natin, wala pong ginawa kundi maglakwatsa. Kaya po, gigil na gigil. Sino po ba mga gusto mag-impeach kay BP? Mga oligarkiya na gustong mahawakan ang politiko. Mga simbahan, mga reliyoso daw. Pero asahan mo, kampi sa komunista. Pilipinas. Huwag po nating daanin sa usaping politika. Daanin po natin sa pagiging Pilipino. Bakit po ba? Tayo po napaka-hospitable, kung tawagin ng mga Pilipino, pag hindi mga kilala. Pero tingnan niyo po ginawa sa dating presidente, pinakidnap. Matanda na, may sakit na. Yan po yung mga galit sa mga BP. Gumagante dahil nasagasaan po ng tatay niya. At mga komunista, inuulit ko mga komunista. Mga madre po, pero damit madre lang po, mga pari po. Yung pare, adik dati, ngayon galit na galit din sa presidente. Tingnan niyo naman po yung mga background. Tingnan po natin yung mga gusto magpa-impeach sa BP. Sa kayo nakakita na gusto magpa-impeach sa BP, sumasayaw sa bilibid. Nakikipag-negotiate sa mga big-time drug lords. Nasa po yung utak natin, lahat po tayo nakapag-aral. Minsan nga po yung elementaryo, mas magaling pa sa mga nakakatanda eh. Pilipino po tayo lahat, dapat nga po hindi tayo nag-aaway-away, kaya hindi po tayo umuunlad. Kasi pagdating po sa politika, may kinikilingan po tayo kahit baluktot. Kahit kurap, kinakampihan natin. Mapa nasyonal, mapa LGU, kurap. Napakakurap po na. Sana po sa 2028, magising po tayo. Huwag po nating isipin dahil nakikinabang tayo, kaya din tayo sa kurap. Tandaan po natin, lahat po tayo mamatay. Ngayon pa lang po, pumuntos na tayo sa Diyos. Ngayon pa lang po, pumuntos tayo. Pumuntos na po tayo, nagkakagera na nga po tayo, impeachment pa rin kayo. Sa kayo nakakita ang gobyerno, lahat po ng gobyerno sa Asia, ang pinag-uusapan, giyera. Naputya yung mga yung mga kongreso, impeachment pa rin. Nagkangiwiwing ka na, ngiwing na, impeachment pa din. Sus Mariosep naman. Meron pag isang vlogger dyan, yung malaki tenga. Gusto daw makapag-debate sa BP. Sus Mariosep, papatulang ka ba ng BP? Nakailan ng tenga mo? Accent daw siya. Alam niyo, yung mga gustong makipag-debate sa BP, kahit po yung mga nakaupo dito, kay ma'am, lahat po dito, kayang-kaya pong i-debate yung taong yon. Tandaan nyo, basta po nasa paninindigan tayo, katotohanan, at may Diyos, lagi po sinasabi ng BP, Diyos at bayan, hindi po tayo maliligaw. Maraming salamat. Maraming salamat, Kaon. Ano po? Karagdagan lang po, no? Natanong po ng ating kasama na ang Sara tayo sa lungsod ng Pasay. Ito po ay inayahandog po namin mga Pasayenyo para sa Pilipinas. Alam nyo, kanina natanong mo, Brad, na ano ang gagawin namin? Sisiguraduhin po namin, nagigisingin po namin ang puso ng Pasayenyo para tumayo at lumaban para sa katwiran at katotohanan. Hindi po pwedeng tanggalin ng 254 elected congressman, 64 party list at 24 senator
ang isang inilek o inihalal ng taong bayan na may botong 32,200,000. Hindi po pwede yan. Para saan pa ang COMELEC? Bukod siya yung dadaya, para saan pa ang eleksyon? Asan ang democratic process sa ating bayan? Kaya kami po sa lungsod ng Pasay, gusto po namin iparating sa bawat sulok ng aming barangay, ipinaparating po namin sa aming representative. Dapat ang boses ng Pasayenyo ang tanungin mo bago ka pumirma. Kailangan tanungin mo ang mga Pasayenyong naghalal sa iyo sa House of Representative. Kaya ka nga namin tinawag representante. Hindi pwedeng pipirma ka lang dyan para sa maleta. Hindi pa pwedeng pipirma ka dyan at sasabihin mo, the will of my constituency. No! Gusto po namin isigaw ngayong hapon na to. Kasama ang lahat ng naniniwala dito sa isang magandang liderato ng ating magiging Pangulo, Inday Sara Duterte. Tayo po sa lungsod ng Pasay ay una pong sisigaw na no to impeachment. Sana po naisagot po namin ang tanong mo, Brad, no? At ang isa mo pang tanong, pag nagkaroon ng usapin tungkol sa impeachment, kung susuporta ang Sama-Sara, sasama po ang Sama-Sara at ang buong lungsod ng Pasay para po ipaglaban ang isang lideratong pag-asa ng ating bayan. Ayun. Parang nalulungkot. Okay, magandang hapon po. Magandang hapon sa ating mga kasama sa grupong ito ng Sama-Sara. Sa lahat ng ating mga panauhin, siyempre. At sa lahat ng mga dumalo ngayong hapon. Babasahin ko lang po ano nga pa itong Sama-Sara natin. Ano ho? Isang bagong putahe, sabi ng iba. No? Pero para po sa amin, sa grupo na dumadaling convenor ng grupong ito, ito po ay isang panimulang hakbang para itulak, tiyakin, siguruhin ang panalo ni Inday Sara Duterte dito po sa Pasay. Kaya po natin simulan dito pong Sama-Sara na ito. Kung nakakuha ng 82,000 na boto si Digong noong 2016 sa Pasay, itriplehin, gagawin natin ilang ulit na malaki ang bilang na yan para tilakin ang panalo ng VP Sara dito sa ating lungsod. Kaya ba natin gawin yun? Kaya, okay. So siyempre lahat ng kaya, may mga eksaktong dapat gawin para mangyari yan. Hindi pwedeng sigawan lang tayo dito. Hindi pwedeng pormahan lang. Trabaho po ito. Diba? Siyempre, yung mga layunin natin sa buhay, sa barangay, sa lipunan, mangyayari yan pag ang mga tao gumagalaw. Lahat po nangyayari sa mundo, sa iba't ibang bayan, malaki ang papel ng taong bayan. Ano ho? Pag hindi kumikibo ang taong bayan, hindi kumikilos, siyempre nagpapatuloy yung kalokohan, nagpapatuloy ang hindi magandang mga gawain. Ang pagbabago sa lipunan ay bumibilis, bumabagal, depende kung paano kumikilos ang mga tao. Kung nagpapabaya ang mga tao, babagal. Pag tumatahimik, pag lumalaro, tumatagal. Diba yung pagbabago? Pero ganoon pa man, magbabago at magbabago dahil ang universal katotohanan sa mundo ay yung pagbabago lang. Walang makakapigil dyan. Dahil yung bakal nga nagbabago, di ba? So magbabago po ito. Kinakailangan lang natin, simulan natin. Dito po sa Pasay, gagawin po natin na maging sentrong kilusan ng Inday Sara Duterte sa Pasay ang Sama-Sara tayo. Ano po? Una po yan, gagawin natin na isang sentrong organisasyon, sentrong kilusan na magpapanalo kaya VP Sara, ito pong Sama-Sara tayo. Okay po ba yun? Okay! Pangalawa, siyempre ang Sama-Sara po
ay mangunguna sa mga maliliit at malalakihang pagkilos sa lungsod ng Pasay. Sisimulan natin sa maliliit hanggang mapalaki. Ano po? Abangan po natin yung mga paplanuhin, mga aktibidad mula po ngayon yan hanggang sa 2028. Pangatlo, siyempre, yung pag-oorganisa. Palalawakin dapat natin itong sama-sara mula sa barangay. Magtatayo tayo ng mga balangay o chapter ng sama-sara tayo. At siyempre, sinutin natin yung lahat ng mga prinsipyadong tao sa ating mga barangay at mga kalye. Tahimik lang yan. Hindi kumikibo, hindi masyado nagpapartisipa. Pero naniniwala at nag-iisip sa matino at mahusay pamamahala sa gobyerno. Kaya lahat po tayo may tungkulin na organisahin sila, tipunin, pukawin natin sila na sumama sa sama-sara tayo. Dahil dito natin sisimulan ang unti-unti at malawakan, libo-libo, laksa-laksang pag-organisa dito sa Pasay. So, yun po yung isang malaking hamon sa atin. Ano po? Sa barangay level, itatayo ang mga balangay o chapter at magdadalaga tayo ng mga zone leader sa bawat zona at siyempre, auunahan yan ng ating mga convenor. At sa malapit na hinaharap, 3 buwan, 4 na buwan mula ngayon, ito po ay soft launching lang mga kapatid. Kaya 3 buwan, 4 na buwan mula ngayon ay lulunsad natin ang launching talaga ng sama-sara tayo. At inaasahan natin dyan, nakasama na natin ang ating pambato, ang pambato ng bayan, ang pambato ni Digong Duterte, ang kanyang anak, na pag-asa ng ating bayan para mapaayos, may ayos muli, dahil nagkakagulo sa lahat ng larangan, sa lahat ng opisina ng gobyerno, hindi mo na malaman sino pagkakatiwalaan mo. Ano po? So napakahalaga ng ating gawain ito para sa pagsusulong ng pagkapanalo ni Inday Sara Duterte sa 2028. Pwede po ba yun? Pwede! Okay, ito pong ating Inday Sara, sama-sara tayo ay umpisahan na po natin mamayang gabi, bukas, sunod na araw-araw dapat 2028 ang ating nasa isip. Hindi natin pwedeng pabayaan, hindi natin pwedeng magsawalang ibo yung nangyayari sa bayan natin. Ano po? Nasa balikat po natin, nasa mga kamay natin, kung ano ang gusto natin klase ng gobyerno. Alam naman natin na matinong gobyerno. So kailangan lang po natin magsama-sama, mag-organisa at kumilos po tayo para din po sa ating lungsod ng Pasay at sa ating bayang Pilipinas. Yun lang po at magandang hapon sa inyo.